Yun mga kapalits, magandang hapon. Okay, mayroong nag-PM sa akin, nag-direct message sa akin sa Messenger kung gumagalaw ba daw yung sprocket, rear sprocket ng GPR ko. Nagtanong siya. So ngayon sasagutin natin kung gumagalaw ba yung rear sprocket ko. Kasi sa kanya, nag-send siya ng video gumagalaw. So pakita ko sa inyo mga kapalits. So yan yung sprocket ng GPR natin mga kapalits, GPR 250. Hindi siya gumagalaw. Yan. Yan, matigas po yan. Yan, hindi siya gumagalaw. Actually, yung normal talaga nito, may play siya kahit konting play. Konting play lang ng paggalaw ng sprocket. Sa akin, nasobraan to sa interior na nilagay ko mga kabalits. Hindi na siya stock, conversion na siya. Yung kay loads na pinakita sa akin is stock, umiikot siya, gumaganon yung sprocket. So ang posibleng dahilan nun bakit umiikot is yung rubber damper or hub damper doon nakalagay sa ilalim ng hub. Diyan medyo maluwag na, pero kung titingnan mo doon sa ilalim makapal pa yung damper, kaso nga lang may yung clearance is malaki. So dapat lagyan nyo ng kahit konting interior na kahit mag-play siya ng konti lang, hindi yung sobrang play. Kasi pag malaki na yung play or mahaba yung play ng ikot ng sprocket is masisira yung unang-una yung bearing. Ito yung bearing dito. Pangalawa, mabibiyak yung mga hub natin. Kaya may nagreklamo bakit nabibiyak yung mga hub dito, mga bibiyak yan. Kasi pag bumibira yung sprocket, malaki yung ganon, so masisira yung bearing. At saka ito, gumaganon yan, gumaganon. Lalo na pag hindi alignment yung kadena, gumaganon siya. So mas maganda kung may play siya, kaunti lang naman. Kahit ganito lang, ganyan lang. Sa akin, nasobrahan lang, kaya hindi yan. Pero anyway, so far okay naman siya, good naman yung takbo niya, walang problema. So yun lang mga kapalits. Sa mga baguhan dyan, actually basic lang naman to eh. Basic lang to, hindi pa ako mekaniko. Based lang po to sa mga experience ko, na ilang motor na nawakan ko, based lang po ito. So yan wala siyang kalog, wala. Pero pag bili ko tong motor na to, mayroon siyang alog. So parang normal, pero sobra lang talagang clearance niya. Kailangan lagyan ng, diskartihan mo yan, lagyan mo yan ng interior doon sa magkabilang side o sa isang side. O dapat balance yung pagkalagay para hindi tabingi yung sprocket. Pangalawa, talagang masisira yung mga bearing natin dito. Yan, masisira yung mga bearing dyan. Tsaka mabibiyak yung hub. Yun yung mga kadalasan, lalo na pag mahilig ka mag-wheelie. Yun, madaling masira yung mga bearing dyan. Sa akin, hindi siya gumagalaw. Ayan, hindi siya gumagalaw ha. Walang galaw po yan mga kapalits, walang galaw. Ayan, walang galaw. So sa'yo loads, tingnan mo, walang galaw siya, walang galaw. So pwede mo siyang lagyan ng rubber, basta importante kaunti lang. Dapat may galaw do, kaunti lang naman. Huwag malaki yung nakita ko sa video mo, malaki na siya, mahaba yung clearance. So kailangan mo padagdagan ng rubber yan o palagyan ng rubber sa ilalim. Alam na po ng mekaniko yan, palagyan mo ng interior kahit kaunti lang. Kahit kaunti lang na may clearance siyang kaunti, normal. Pero ito, walang clearance, na sobraan lang yan. Pero anyway, okay naman, walang problema sa akin to. Yan o. Tsaka hindi siya gumagano'n bigla ba. Hindi bumibira agad. Lalo na pag matraffic, naka-primera, malakas yung primera, hindi siya bumibira agad. So yun mga kapalits. Hope na nasagot ko yung tanong mo, Lods. Nasagot ko yung katanungan mo sa akin. So, ayan, yan yung sagot ko. Thank you sa pag-follow, pagsubaybay sa mga video ko, mga na-post kong video, sa pagpanood. Thank you.